caused the problem? Sino ang pwede natin sisihin? Is it President? Is it the Vice President? Is it the Senate President? The Justice? Is it media? Is it the voters who voted for these people? Sino may kasalanan? And number two, and my last question, marami tayong problema, ano ang solution? What is the solution? And who can solve our problem? Okay, on that note, I would like to invite the two, please give your comments. Thank you. Yeah. Ang scripture kasi, ang Bible, bigyan na ng advance na sagot eh. Like ito, Proverbs 14 to 34, ang sabi, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Ibig sabihin, ang unang-unang tanong mo, Brother Rod, sino may kasalanan? I think ang may kasalanan ay lahat. Kasi inalaw natin. Whether inalaw natin ang sino man mamuno, tayo ang bumoto, or inalaw natin na tayo ay masuhulan. Naging parang norm ang suhol sa bansa natin. Matitrace natin ito, probably mga 300 taon na lahat nasusuhulan. And so sabi ng Biblia, mula sa karunungan, galing kay Solomon, siya hari, magaling na politician. Pero sabi niya, kung gusto mong itayo ang bansa, itayo mo siya sa righteousness. So kung iaalaw natin ang kasinungalingan, mga SOPs na punong-puno ng bribe, pwede na sinasabi niya ganun, yung mismong bribe na yun at SOPs na yun, i-condemn niya yung tao. Natanong, anong bansa ang may tatayo mo sa condemnation na galing sa unrighteousness? Hindi tayo makakabangon. So kung sinasabi ko, tayo lahat. Kaya nga sinasabi natin, baka pwede, katulad sa kay Josiah, si Josiah, pinangunahan niya ang national repentance. Ang hari ng Nineveh, sa maganda ni Jonah, nung narinig ang kanyang preaching, nung nakarating sa trono, di ba? At ano yan ang Nineveh ang capital na Assyrian Empire. At ang Assyrian Empire ay pinaka-cruel na tao na nambuli sa bansa. Yung hari mismo, ang nanguna din na dali ng kanyang bansa sa repentance under kay Yahweh, isinama na kanya pati yung mga hayop eh. And what happened? Na-preserve ang Nineveh for the next 50 years. So meron ng sagot ang Bible eh. Si Josiah may sagot. Pinabasa sa kanya ang Bible na nawawala for 80 years. And after puno, umiyak siya. Inumpis sa kanya. Hindi ito kailangan ng maraming dito kailangan ng stage, maraming par 64, gagawin sa luneta. Hindi, umpisahan, pwede ng Malacanang. Tapos, simultaneous na lumalapit ang lahat ng mga leaders, religious leaders. At magugulat ka, mag-umpisa tayo sa pagbalik at pag-amin ng unrighteousness. At ang pinatanging paraan para makabalik dito is lagi repentance. Nag-uumpisa ang Bible lagi sa repentance. Kasi ang repentance ang nagre-restore ng pamilya, ng individual at ng bansa. Yun, may sagot ang Bible. Okay. So, blaming game at this point is useless, no? Noong pa yan, walang nangyari dyan sa sisihan. Tandaan natin, nung sumuway si Eva at Adan sa Diyos, sinabi ng Diyos kay Adan, ano ginawa mo, Adan? Kinain mo ba yung pinagbabawal ko? Ano sagot ni Adan? Siya po eh. Yung babae kasi. So, blaming game is so old. Noong pang-araw yan. At nung tinanong ng Diyos yung babae, hindi ko alam kung nagbabasa kayo ng Bible, but you can read it in the book of Genesis. Ganyan ang nangyari. Sabi ng Diyos sa babae, sa ginawa mo, sinisi niya yung ahas. Di ba? So sabi ng babae, yung ahas po kasi. So, yung blaming game is as old as the human history. At walang nangyari doon. Wala talaga. At ngayon, it's too late kung sasabihin natin, sino ba ang may kasalanan? So, if you will ask me, as a pastor, alam nyo, hindi na ako ang tuturo. Ang may kasalanan talaga, church. Ang church ang may kasalanan. Bakit? Kasi ang church ang binigyan ni Lord ng assignment. You are the light and the salt. Wala magagawa ang presidente para ayusin ang problema. Hindi niya kaya yun. Right? Pamilya nga lang niya, hindi niya kaya eh. Sarili lang niya, hindi niya pa kaya makbo ang bansa. Walang presidente na uupo kahit kasi galing mag-isip na kayo ng pinakamagaling sa kasaysayan. Hindi talaga sila ang solusyon. Church, you are the salt and the light. At besides, kaya po nagkaroon ng church dahil nga sa sitwasyon na beyond recovery. Politics, military, wala akong magagawa yan. Ang binigyan po talaga ng Diyos, the creator of the universe, na solve ang problem. At least,
no? Hindi naman yung perfection, kundi yung katulad sa Pilipinas, huwag na tayo makialam sa ibang bansa. The only Christian nation in the Far East, kakahiya. Tayo lang ang kaisa-isang Kristiyanong quote-unquote na bansa sa dulong silangan. Pero tingnan natin, di ba? Bakit ganito kabulok ang sistema? Kasi nga yung church, kasali na ako doon. Kaya ang sabi ng 2 Chronicles, no? Sa mga nagbabasa ng Bible, tingnan niyo ang sabi ng Diyos, if my people, hindi sinabi doon if the presidents, if the congressmen, if the judiciary, di ba? If the media, hindi, sabi po ng Diyos, if my people that are called by my name would humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Ang masakit na katotohanan, ang church mismo corrupt. At kung ano ang simbahan, yun ang bansa. Not the other way around. Marami kong kilalang pastor, tumatanggap na rin ang pera galing sa mga politiko eh. Pero paano yun? Mismong pastor, tumatanggap na ng pera, ayuda, in the form of ayuda, pero beholden na kasi siya eh. Kaya ako, modesty aside, hindi ko po ginawa yan, 32 years, di ako tumanggap kahit na yun ang politiko sa aming city. Kaya dahil gusto ko itaas yung integrity ng mga ministers eh. Kaya hindi naniniwala sa mga pastor, ang mga mayor, kasi tawag sa amin, solicitor general eh. Blessing daw po. Blessing daw yun. Love offering. Puro solicit. Pag nabalitaan kayo, papunta si pastor, nagtatago na eh. Diba? Bakit sa Iglesia ni Cristo, taas ng credibility nila? Kasi nga makita mo, hindi sila tahimik. Hindi sila partisan na, hindi naman sila nagsabi ng Marcos resign sa Duterte. Nagsabi lang sila na sa loobin nila. At least, pinarinig nila yung boses nila. Ang nakakatakot sa church ko, at sa katulad namin, tahimik. Kasi karamihan ng pastor, beholden eh. Kaya, nakakahiyaman, lumihingi ako ng tawad sa Diyos in behalf of the pastors like me. Dapat linisin muna simbahan. Madilim na yung church, hindi na light, hindi na rin salt, kasi nakurap na mismo. At yun nga sabi ng Bible, if my people, tao ng Diyos ha, ang sinasabi ng Panginoon, kapag ang mga pastor, ang mga simbahan na tinawag ko ay magpakumbaba, tumalikod sa kanilang kasamaan. Di ba nakakahiya kasi mismo mga Christian churches, pinasok na ng corruption. Nakapila kay mayor, pag-eleksyon, nagbabaliahan sa ayuda. Ay grabe, sabi ko, hindi katakataka na ganito Pilipinas. So ako wala akong sisisiyan, kundi sarili ko. Kaya ang church ko, hindi ako nag-judge sa ibang mga simbahan. Wala akong pamanggitin na ibang simbahan. Yung church ko na lang. Kaya ang church ko na lang, bilang pastor dito na 32 years, yun ang aming value system. Kahit anong hirap, huwag kayong magbenta ng boto nyo. Kasi oras na tumanggap kayo ng boto, alipin na kayo ng politiko. Wala na kayong moral ground, wala moral high ground. Hindi ka na pwedeng magreklamo. Ba't ka magreklamo ng masamang gobyerno? Pinili mo na, pinagbili mo na yung boto mo eh. Sa church nagsimula po yan mga kapatid. Kaya kami nila, Chairman Greco, kaya ako sumama sa kanya. Hindi ako sanay, first time ko to sa buong buhay ko na umupo sa ganitong press conference. But I think it's about time. Kasi hindi na mahaba ang buhay ko. May edad na rin po ako, no? Pagkakataon ko na po ito, na magsabi sa mga pastors, na nanawagan ako hindi sa presidente, hindi sa speaker of the house. Sa mga katulad kong pastor, linisin natin ang ating ranks. No, itigil na natin yung mga nakakahiyang ginagawa ng pastor. No, kahit mahirap ang buhay sa Pilipinas, naniniwala po ako na ang tatay natin sa langit, hindi siya mahirap. At kung gagawin lang natin ang pinagagawa niya at kalooban niya, walang pastor na manghihingi. Walang pastor na masasama sa corruption. No? Kahit legal nga, technical malversation nga, hindi nga yan directly na masama, pero technical corruption pa rin. Yun ang aking viewpoint as a pastor. Hindi mag-work ang sisihan. Tingnan natin ang mga sarili natin. Kaya nagsisimula ako sa church ko, mga tao ko sa church, a few thousands of them, yun ang value system namin. Sabi ko sa mga leaders ko, kayo makalimot mag-pray, takot kayo sa Diyos. You serve people, do your best, and God will do the rest.
Yun lang po ang panawagan.